Welcome to OFW Runner Day 103. This is JP Adena and today is April 12, 2017. At ang tanong ko po today ay, may bagyo ba ngayon sa buhay ninyo? As you can see, dito sa Hong Kong may bagyo. Kaya ako naisip ang tanong na to. At yan po ang pag-uusapan natin mamaya. At sa mga tao ngayon parang nanonood, this is my New Day's resolution. My version of New Year's resolution wherein instead of thinking of a task to complete within the year, I am committing to complete a task every single day of the year, and I am taking a video of it so I can inspire even just one person to start a habit and make it a good one. I will see you in an hour. I'll be walking today. Kung sakaling nasa bagyo ang buhay mo ngayon, sana makatulong ito sa'yo. May nagsabi sa akin na ang problema ay isang problema kapag problema mo ito. Pero pagka hinarap mo ang isang problema na ng positively or in a good light, magbabago ang pananaw mo. At grabe ang change na nagawa sa akin ito sa mga problemang dumarating sa buhay ko. Just by changing the sentence. Grabe. Ito yung change ng sentence na ginagawa ko every time may problema ako. Grabe ang bagyo. Bagyo ang nangyayari sa akin. Dagdagan natin ng isang word. Para. Lagyan mo ng para. Ang bagyo ay nangyayari para sa'yo. Hindi ito nangyayari sa'yo. Ngayon, with that additional word na para, ibig sabihin yung problema or bagyo na dumarating sa atin ay para sa atin. Meaning, para sa ikabubuti natin. Hindi ko alam, pwedeng maging dahil lalo kanyang papalakasin, lalo kanyang papatatagin. Yung bagyo na dumarating sa'yo ay pagsubok para isang stepping stone lang sa next na success na mangyari sa'yo. Pwedeng, hindi ko alam, iba-iba tayo pero ang alam ko, sigurado ako na kung naiisip nyo na iniwan ka ni Lord, kung alam nyo yung footprints in the sand, sa panahon na may bagyo sa buhay mo, hindi ka iiwan ni Lord at bagkus karga ka pa niya at may pangakong hindi ka niya iiwan. Ibang klase ang footprints in the sand. Ngayon, sa pagbabago ng pananaw na to, malalaman natin na ang plano ni Lord sa iyo ay hindi mo talaga malalaman. Pwedeng ang problemang ito ngayon na nangyari sa iyo ay para sa iyo lamang. Sapagkat kaya mo to. Ganun kasimple. Hanggang hindi mo pag-aano naiintindihan, ang pinaka malaking payo o pinakamagandang payo na masasabi ko sa'yo, ipagdasal mo na. Magbasa ng Bible, kausapin mo si Lord, bigyan ka niya ng kaliwanagan na ang itong bagyo nangyayari sa'yo ay para sa'yo, hindi ito nangyayari sa'yo. Alam kong kaya mo to, kaibigan. Masakit man ngayon, pero lilipas din yan.